Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito ng headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, ika-18 na sa buwan ng Hunyo 2024. Pasada Balita. Pilipinas nangunguna pa rin bilang global rice importer ayon sa US Department of Agriculture. Pasada Balita. Bamban-Tarlac Mayor Guo posibleng sampahanan ng kasong human trafficking ayon sa PAOK. Pasada Balita. 21 Pilipinong tripulanteng nailigtas mula sa mga rebeldeng Houthi nakabalik na ng bansa. 13 OFW na namatay sa sunog sa Kuwait, naiuwi na rin. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 19 katao patay sa matinding init sa Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, mahigit 600 bilyong pisong halaga ng proyekto na itala ng BOI sa unang 5 buwan ng taon. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Kyrie Irving handa na sa Game 5 sa Boston. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Nagbabadyang manatili bilang nangungunang global rice importer ang bansa ngayong taon at sa susunod na taon. Inaasahan ng United States Department of Agriculture na aabot sa 4.6 million metric tons ang iaangkat na bigas ng bansa sa taong ito na may karagdagang pagtaas ng 4.7 million metric tons sa 2025. Ang mga bilang na ito ay kumakatawan sa isang pagtaas o isang pataas na rebisyon mula sa mga naunang pagtataya ng USDA noong Mayo kung saan aabot sa 4.1 million metric tons ng imported rice para sa taong ito at 4.2 million metric tons naman para sa 2025. Ayon sa USDA, nauugnay sa mga pinababang taripa sa kalakal ang pag-akyat sa pagkonsumo ng bigas. Sa datos naman ng Bureau of Plant Industry, naitala ang kabuang 2.17 million metric tons na import ng bigas kung saan mula sa Vietnam ang 1.59 million metric tons o 73% sa kabuuan. Sa pagtataya ng pamahalaan, inaasahang bababa ng mula 6 hanggang 7 pesos ang kada kilo ng retail price ng imported na bigas simula sa Agosto kasunod ng pagpapatupad ng tinatawag na Tapyas Taripa. Pasada Balita. Samantala, darating na sa Hulyo ang mga inangkat na bigas na may pinabawang taripa. Sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga pampublikong pamilihan sa Metro Manila, ang well-milled rice ay kasalukuyang nasa 48 hanggang 55 pesos ang kada kilo, habang mula naman 45 hanggang 52 pesos kada kilo ang well-milled rice o ang regular rice. Ang imported well-milled rice ay nasa pagitan ng 52 hanggang 55 pesos kada kilo, habang ang imported na regular na bigas naglalaro sa 48 hanggang 51 pesos ang kada kilo.
Ibinebenta naman sa halagang 57 pesos hanggang 65 pesos ang kada kilo ng special variety na imported na bigas at ang premium na imported na bigas nasa 50 hanggang 62 pesos ang kada kilo. Sa paghahambing, ang domestically grown rice ay makukuha mula 56 hanggang 65 pesos kada kilo para sa special variety at 50 hanggang 58 pesos ang kada kilo para naman sa tinatawag na premium variety. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos mag-iikot sa higit 80 mga lalawigan para mamahagi ng tulong sa mga apektado ng El Nino. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kinumpirma ng Malacanang na higit 80 mga probinsya ang nakatakdang hatiran ng tulong ng pamahalaan sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng naging epekto ng El Nino sa hanay ng mga magsasaka at mangingisda. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing inihayag ni Task Force El Nino spokesperson at PCO ASEC Joy Villarama ng pagbibigay ng ayuda ay sa gitna na rin ng anyay recovery period na ngayon ng mga magsasaka at mangisda mula sa tagtuyot. Kaya ayon kay Villarama, asahan ng magiging tuloy-tuloy ang pag-iikot ni PBBM sa iba't ibang mga probinsya, lalo't personal itong nag-aabot ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Anya, kabilang sa mga pupunta ng Pangulo ay ang Luzon, Visayas at Mindanao para sa pamahagingan ng tulong na ang layunin ay maibangon ang mga apektado ng El Nino. Linggo-linggo ay hindi raw nawawala ang schedule ng Pangulo, lalo na mga out-of-town activities kung saan namamahagingan ito ng presidential assistance. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, nagpalitan ng mga matataas na opisyal ng Kamara ng Pilipinas at Japan ng mga pinaka-mahuhusay na kasanayan at mga innovation sa paggawa ng mga batas. Pinangunahan ni House Secretary General Reginald Velasco ang delegasyon ng Pilipinas sa pulong kay House of Representatives International Affairs Department Director General Yamamoto Hironori ng Japan. Ayon kay Congressman Velasco, binigyang diin sa pagpupulong na ginanap sa Second Annex Building ng House of Representatives sa Tokyo, Japan, ang pagnanais ng dalawang bansa. Napalakasin pa ang parliamentary cooperation at paghusayin ang mga paraan sa pagbalangkas at paggawa ng batas. Sa pakikipagtalakayan, anya nila kay Yamamoto ang nagbigay sa kanila ng mga ideya at paraan para makatulong sa lehislatibo. Nagkasundo ang dalawang partido sa kahalagahan ng patuloy na pagtutulungan upang matugunan ang mga hamon at magkaroon ng oportunidad na lumikha ng makabuluhang pagbabago. Pasada Balita. Samantala, nilinaw naman ni Masinloc Zambales Mayor Arsenia Lim na walang katotohanan ng impormasyon na bawal mangisda sa Baho de Masinloc. Gayunman, nagpaalala ang alkalde sa mga residente na huwag nang magtungo sa mga lugar na posibleng makapagsimula ng kaguluhan o sa disputed part ng nasabing karagatan. Binigyan din ni Mayor Lim na dapat makapangisda ang mga kababayan sa walang o nawalang sagabal. Pasada Balita. Samantala, sasampahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng kaso si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ngayong linggo. Ito ang kinumpirma mismo ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz sa panayan ng DWIZ kaugnay sa pagkakasangkot ni Mayor Guo sa mga illegal na operasyon ng POGO sa kanyang jurisdiksyon. Ayon naman kay PAOK spokesman Dr. Winston Casio, target nilang sampahan ng mga kasong human trafficking at money laundering ang nasabing alkalde sa darating na Biyernes. Tinitingnan po namin kung ma-file po namin hanggang within the week po kasi may mga preparasyon pa po tayong gagawin. Tinitingnan pa naman ni Yusek Cruz kung magiging non-bailable o walang piyansa ang kasong isasampa laban sa sinuspinding alkalde.
Titignan po natin yung magiging appreciation po dun sa ipapile nating kaso. Siyempre, yung DOJ po ang kasama natin dito. Yan po ang tinig ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Isang Pilipino ang pinatay sa ilegal na operasyon ng Pogo. Sa panayam ng DWIZ, ibinunyag ni PAOK Chief Undersecretary Gilbert Cruz na may Filipino-Chinese na pinutulan ng mga daliri at pinadala ang mga ito sa kanyang pamilya bago pinatay. Ayon kay Jose Cruz, may-ari ng isang hardware ang nabanggit na biktima. Actually, yung isang video nga pong nakita natin na pinutulan pa po yung lalaki. Saka yung mga daliri po, pinadala sa pamilya bago pinatay. Yun po, businessman po dito sa Pilipinas yun. Yun po yung isang may-ari ng isang hardware. Dagdag pa ni Jose Cruz, karamihan ng mga nagiging biktima sa Pogo ay pawang mga Chinese national. Yun nga karamihan naman ng nagiging biktima, mga Chinese nationals, yung mga nakikidnap po, yung mga pinapatay. Karamihan po dyan, mga Chinese nationals. But para sa akin po, dyan, buhay din po ng tao yan. Whether they are foreign nationals or Filipino, parehong pong buhay yan. Kaya sa akin talagang malaking kasalanan po yung ginagawa nitong mga to. Yan po ang tinig ni PAOK Chief Gilbert Cruz sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, karamihan sa mga nasa likod ng Pogo ay pawang mga dayuhan. Ito naman ang kinumpirma mismo ni PAOK Chief Gilbert Cruz sa panayam ng DWIZ. Ayon kay Jose Cruz, mga pugante ang mga operator nito sa batas. Yung operator po nito, karamihan po dayuhan. Alright. At dun po sa record na nakikita natin, may mga record na po itong mga dayuhan na to. Hindi lang basta sila investor. Mga fugitive pa sa batas ito. And siguro pagkatapos ng filing, malalaman po natin kung if yung court po will allow us to divulge the names of those people that we've been charged of. Dagdag pa ni Jose Cruz, kukumpirmahin pa nila sa China ang mga Chinese uniform na nakita sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga matapos silang ihain ang kaso. Siguro dyan, after ng filing of cases po dito sa mga nakuha po natin na tao, sa mga boto dito sa may Porac illegal Pogo Hub. Siguro that's the time na magagawa na po tayo na recommendation at validation sa counterparts po natin, especially sa China po. Yan po ang tinig ni PAOK Chief Gilbert Cruz sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Muli namang umapila si Senator Amy Marcos sa pamahalaan na makipagtulungan sa China para malansag na ang lahat ng illegal na Pogo o Pogo Hubs sa Pilipinas. Naniniwala si Senator Amy na makatutulong ang China para mahuli ang mga illegal Pogo at ang mga kriminal na nag-ooperate nito. Paliwanag na presidential sister na ipinagbabawal sa China ang Pogo at lahat ng klase ng gambling o pagsusugal, kaya't bihasa sila sa panghuhuli at operasyon laban sa mga ito. Kasabay nito ang panawagan ng senador na huwag i-total ban ang mga Pogo sa bansa, kundi suspindihin muna habang pinag-aaralan ang mas malinaw na panuntunan para rito. Kampante naman si Super Ate na magpupulasan palabas ng Pilipinas ang mga illegal na Pogo sa oras na magpatupad ng suspensyon ang pamahalaan. Pasada Balita. Sa halip na ipagbawal, i-regulate na lamang ang Pogo sa bansa. Ito naman ang binigyang diin ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Alejandro Altenco matapos mapaulat na umabot sa 200 Pogo Hub ang nagpapatuloy pa rin ng operasyon. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Tenco na mula sa halos 300 Pogo Hub, napababa na nito sa mahigit 40 ang nag-ooperate na internet gaming licensee. Batay din sa datos ng PAGCOR, mahigit 400 Pogo Hub ang kinansila ang lisensya kaya't nagpalit ang mga ito ng operasyon at naging scam farms.
Yun po, hindi na nasasakop ng PAGCOR. Bagamat kami ay nakikipag-ugnayan sa PAOK, sa mga otoridad, hindi na po nasasakop ng PAGCOR yung may walang list. Ang LGU po yun po ang sinasabi namin, nakapagtataka. Isipin nyo, ang laki ng facility sa Bamban at sa Porac. Hindi ba na sa Bamban at yung head ng LGU doon ang nakakaalam. Pero yung Porac, 46 na building. Dami Hindi ba man lang nakita ng barangay captain yan at naiulat man lang sa kanyang mayor na may 46 na building at libong mga foreign nationals na naghahanap buhay. Muli ring iginit ni Chairman Tenco na walang lisensya ang PAGCOR sa anumang kumpanya na nag-ooperate ng Pogo Hub sa tabi o malapit sa EDCA sites o military bases. Uulitin ko po ito. Maraming beses ko na pong sinasabi. Wala pong lisensya ang PAGCOR sa anumang kumpanya na mag-operate sa tabi ng mga EDCA sites or military bases. Alright. Yung pong sa Kawit Cavite sinasabi, matagal na pong may lisensya yon. Malapit sa airbase. At sila ay very confined sila sa property. Opo. And namo-monitor po ng PAGCOR yung kanilang gawain. Wala naman pong illegal. Yan po ang tinig ni PAGCOR Chairman Alejandro Altenco sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, modus sa PDAF scam noon, posibleng ginagamit sa Pogo operation. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Ginagamit na daw ngayon sa Pogo ang modus na ginamit sa PDAP scam o yung Priority Development Assistance Fund o PDAP scam. Ito ang paniniwala ni Senator Riz Hontiveros kasunod ng kanyang ibinulgar na koneksyon o konektado ang isang dating opisyal ng pamahalaan na convicted sa PDAP scam sa Hongsheng Pogo sa Banban at sa Lucky South Pogo sa Porac, Pampanga. Ito ay si Dennis Cunanan na dating Deputy Director General ng Technology Livelihood Resource Center. Si Cunanan ay nagsilbing authorized representative ng Hongsheng at Lucky South 99. Dalawang sulat ay nilabas ni Hontiveros bilang patunay sa naging papel ni Cunanan sa pagtayo ng Pogo. Una ay ang sulat ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated para magtayo ng Pogo kay dating PAGCOR Chairperson Andrea Domingo na may petsang September 10, 2020. At pangalawa ay ang sulat ng Lucky South 99 kay Domingo din na may date na September 20, 2020. Parehong si Cunanan ang authorized representative ng dalawang kumpanya. Sinabi ni Hontiveros kanilang ipinatatawag o ipapatawag sa susunod na hearing si Cunanan upang hinga ng paliwanag. Paniwala ng senador, ginagamit ito ang kanyang mga connection dati sa PDAP scam para sa operation ng Pogo sa bansa. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa kaugnay pa ring balita, ipinagutos na ng Pampanga Provincial Government sa lahat ng mga alkalde sa lalawigan ang pagkakasa ng house-to-house inspection laban sa mga illegal na Pogo Hub sa lalawigan. Ay kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, nung isang araw pa naglilibot ang mga otoridad sa buong probinsya. Ibinabaan niya ang direktiba bago pa ibunyag ng PAOK na nakadiskubre ang mga ito ng small-scale scam hubs sa mga bayan ng Mexico at Bacolor. Kaugnay nito, inihayag rin ni Vice Governor Pineda na suportado ng lahat ng alkalde ang pagbabawal sa operasyon ng mga Pogo at nakatakda rin anila silang mag-issue ng resolusyon para maban na ang mga ito sa lalawigan ng Pampanga. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, nakabalik na ng Pilipinas ang 21 Pilipinong nakaligtas sa pag-atake ng Houthi rebels habang naglalayag sa Red Sea. Sinalubong ng mga opisyal ng DMW at DOH ang mga nasabing Pilipino. Napatid na pinaghahanap pa rin ang isang Pilipino na may ranggong second engineer na nakaposte sa engine room ng maganapang pag-atake. Ayon kay MV Tutor Captain Christian Dumarique,
Agad nilang hinanap ang engineer ngunit hindi ito agad nakita dahil sa laki ng barko na may 5 palapag. Biyernes nang maglunsad ng rescue mission ng international forces upang mailigtas ang mga na-stranded na marino. Pasada Balita. Sa latest ng Filipino Mirror, dumating na rin sa bansa ang mga 13 Pilipinong namatay sa sunog sa isang residential building sa Kuwait. Ayon sa Department of Migrant Workers, pasado alas 4 kahapon nang makarating sa cargo terminal sa Parañaque City ang katawan ng mga biktimang Pilipino. Nangako naman ang pamahalaan ng pinansyal at legal na tulong para sa pamilya ng mga namatay. Samantala, kinumpirma rin ng DNW na nakalabas na ng ICU ang isa sa 2 OFW na nasa critical na kondisyon matapos ang insidente. Pasada Balita. Isang malungkot na balita dahil asahan na ang mas mataas na generation charge sa susunod na 3 buwan o mula Hulyo hanggang Setyembre. Ito ang ibinabala ng Meralco sa mga consumer matapos aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang utay-utay na pagbabayad ng mga power utilities tulad ng Meralco sa kuryenteng kanilang binili sa wholesale electricity spot market. Sinabi ni Meralco Vice President and Corporate Communications Head Josal Daryaga na asahan na ang 77 centavos kada kilowatt per hour na dagdag singil sa susunod na buwan. Una nang inihayag ng Meralco, Quezon Power Philippines Limited Company, San Buenaventura Power Limited Company at South Premier Power Corporation na ipagpaliban na ang pagpasa sa 500 milyong generation charge o pagpasa ng naturang halaga upang maibsan ang epekto ng pass-through charges. Pasada Balita. Tinutulan naman ni Senator Risa Ontiveros ang nakaambang pagtaas ng singil ng kuryente mula ngayong buwan ng Hunyo. Ayon kay Senator Ontiveros, hindi dapat ipasa ng DOE at mga power companies sa mga consumer ng kanilang pagkabigong paghandaan ang epekto ng El Nino sa operasyon ng mga planta ng kuryente. Git pa ng Senador na ang kapalpakan ng DOE at power companies para sa paghahanda sa epekto ng El Nino ang nagdulot ng pagpalya ng 30 planta dahilan ng pagsasailalim sa red at yellow alert ng Luzon at Visayas grids. Pasada Balita. Meralco, McKinney total nag-champion naman kayo sa PBA. Sabi nga ng mga basketball fans baka naman pwede i-extend ang inyong pagpapatupad ng pagbaba sa singil sa kuryente. At base na rin dito kung totoo itong pahayag na ito ni Senator Ontiveros, hindi naman po kasalanan naming mga nagbabayad ng kuryente o gumagamit ng kuryente kung nagkaroon man po ng kapalpakan o kabiguang maihanda ang inyong mga planta sa epekto ng El Nino phenomenon. Pasada Balita. Oras 25:30 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Pasada Balita. Mga kabalitaktakan, kabalitaan, tayo po'y pinalad na makakausap ang bagong talagang Regional Director ng PNP Region Office 11 sa katauhan po ni Brigadier General Nicolas Torre III. General Torre, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Sir John, good morning sa inyong mga tagapakinig. Apo. Una-una sa lahat, congratulations from being a district director. Kayo po'y regional director na ng isang malakit kontrobersyal na rehiyon. So una-una sa lahat, General Torre, ano po ang marching orders ninyo sa inyong mga tauhan dyan sa Region 11? Go ahead, sir. Paulit sir, naputol ng konti. Pakiulit sir. Medyo mahina ang dating sa akin dito. Alright. Ulitin ko lamang po, unang-una, congratulations. Pangalawa, ano po ang marching orders ninyo sa inyong mga tauhan dyan sa Region Office 11? General Torre. Katapos ko lang ng Zoom meeting sa isa kong probinsya dahil pagkatapos ng aming command conference with all the provinces, ay isa-isa ko sila ngayon. Every alas 5 ng umaga, may isang probinsya akong kaharap. Apo. Sa Zoom. At same ang marching order para sa lahat. We want to
provide the people of Davao Region the best policing, the best police service that we can provide within our capabilities. Opo. Medyo kontrobersyal ang areang hinahawakan nyo dahil isa po sa nagkaroon ng dahilan ng ikangay pagbalasa dyan ay yung kabiguang maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. So ano pong discarding inihahanda ninyo kung sakasakali mang magkaroon kayo ng pagkakataong maihain ulit ang arrest warrant, General Torre? Diba talaga, Sir John, hindi sinabi ng ating liderato na ang rason ng pagka-administrative relief ay ang operation last week. Ako, not privy to the reasons ng latest sa balasahan, pero ang order lang na-receive ko is that I will assume as the regional director of Region 11 and nothing more. So, alright, ang mga rason na yan, kung yan ba ay ang administrative na balasahan ay related doon sa incident last week, ay ang higher ups na lang ang tanong ninyo. Now, on your question, kung ano ang gagawin ko. Sa ngayon, nag-i-spin na ng aking sinasabi na kesyo hindi ko priority raw ang pagka-aresto kay Pastor, etc. Which is not true. Ganito yan. Region 11 is just a very small portion of the 220,000 strong policemen in the whole Philippines. 220,000 ang PNP personnel, no? And there are so many other units. And the leadership had not given me the specific instruction to give priority or ita-prioritize ang bagay na yan. And maybe ang reason lang dyan is that there will be other units na matatask dyan. At sa ngayon, sinasabi ko sa inyo, wala sa priority ng Region 11 yan. So, ganun lang. Don't spin anything on it na para bang kinukulayan na kesyo ganito, kesyo ganon, ayaw nang hulihin. Hindi totoo yun. Maraming priority ang Region 11 na mga trabaho rito at ang PNP in general ay maraming pwedeng itask na unit para gawin ang mga specific na mga bagay-bagay na sa tingin nila ay within the capabilities of the unit. So, ganun lang. Simple as that. Wala tayong pinapaboran, wala tayong kinikilingan, at wala tayong kinakatakutan ng mga tao na okay, ganito ay hindi na natin gagawin ang ating trabaho. Hindi totoo yun. Alright. So priority nyo pa rin po ang security and peace and order sa Davao Region. Tama po, General Torre? Yes, sir. After, sa matter of fact, ito na. Nagsimula na ako sa kahapon ay kausap ko na yung Davao City Police Office at i-implement namin dito ang 3-minute response, and we will even be faster than the 3 minutes that I had done in my previous assignment. We will be faster here in Davao City. Pag tumawag ka sa 911, less than 3 minutes, may katabi kang police. I-assure namin yan the next 2 months, magagawa na yan. Alright. Tapos na po ba kayong mag-courtesy call sa mga local chief executives dyan? At ano pong ikangay resulta ng inyong pakipagpulong sa mga local na leader dyan, General Torre? So John, I assume last Sunday, kahapon holiday ay Monday, ngayon ay Tuesday. Wala pa, magsisimula pala ako. This is essentially the first working day of my tenure as RD, sir. Opo. At ang nakita ko pong unang binabanggit nyo sa na-monitor kong panayam ay sisikapin yung ma-harmonize ang ikangay differences sa iba't ibang sektor at grupo dyan sa inyong rehiyon na pamumunuan, General Torre. Yes, Sir John, talagang totoo yun. Isa sa mga priority na dapat natin gawin talaga. Sa tingin ko, ay dapat talagang gawin. Because alam naman natin na opposing forces at ganoon talaga ang politika eh. Hindi naman that's the beauty of democracy. There will be we are free to express all our own opinions. Kaya iiwanan ko ang politika sa mga politiko. At ako bilang police, I'll do my best to ensure that there will be healthy politics. There will be a healthy environment for democracy to thrive and for all the sectors to be heard, and for justice to always prevail. Opo, ang binabanggit nyo nga po is to quote, I'll do my job fairly, I'll do it with justice for all, unquote, end of quote. Anyway, personal na katanungan, General Torre,
ano pong ikinagulat nyo po ba na from being a district director, kayo po yung naiangat as regional director, at ano pong paghahanda at pagsisikap pa ang inyong gagawin para ikangay makapag-adjust sa mas malaking responsibilidad na nakaatang sa inyong balikat ngayon, sir? Nagulat is an understatement eh. Actually, kasi 2 months pa lang ako sa Communications and Electronic Service dyan sa National Headquarters. At tayo ang pinagkatiwalaan ng ating Chief PNP, si General Romel Francisco Marbil, na manguna sa revitalization ng nationwide implementation ng 911. So, napakarami ng sunod-sunod yan. We have already done a lot of things towards that step. Connect ko na ang lahat ng mga munisipyo from Apare to Hulong, mula Apare hanggang kung saan man sa dulo ng Pilipinas sa South. Ay nagawa na namin, and we are in full force full stride na kami sa mga training exercises para sa paghahanda ng revitalization ng 911. Kaso bigla na lang tayo ay nabigyan ng panibagong order na ito. So, okay lang. Ready naman tayo anytime. At being a good policeman, a good foot soldier of the organization, I readily accepted, I readily complied with the order and flew here sa Davao City. Correct me if I'm wrong, General Torre, ang alam ko, pag RD, 2-star rank yan. So, inaasahan na ba natin ang paglagapak na ikalawang bituin sa iyong balikat, Jen? Wala pa, sir. Ang batas ay binalik pa sa Kongreso. Binalik sa Kongreso na ating mahal na Presidente. For further study kasi may mga panibagong mga concerns na kailangan may incorporate sa bagong batas. So, yung batas sana na reorganization bill ng PNP na dapat ay pinirmahan ng Presidente a few weeks back ay ibinalik sa Kongreso, sa Senado at saka sa House para pag-aralan. Revisayin ulit. Alright. Jen, yun pa rin po bang personal number nyo? Yung dating tinetext ko, tinatawagan ko nung nasa QCPD pa kayo, yun pa rin po ba gamit nyo? Actually, sir, yan ang tinatawagan. Ang ginagamit ko ngayon na tinawagan ng mga service support mo dyan. Itong number na ito, sir. Yes, sir. Alright. Nasa inyong pagkakataon, General Torre, baka may pahayag po kayo, lalo na po sa mga mamamayan ng Region 11. Go ahead, sir. Sir Jan, unang-una sa inyo magpapasalamat sa DWIC sa pagkakataon ibinigay niyo sa akin na maihayag ang mga programa natin dito bilang Regional Director ng Region 11. At sa mga taga-Davao, sa Davao Region, mga Davaoenos, ako'y natutuwa at it's really a very, very happy moment in my life to serve this area kasi unang-una ang bahay na aking kinalakihan ay 4 na oras lamang mula rito sa Coronadal, South Cotabato, Marbel. Sa babae mo yan si Captain Marbel. Kaya ako'y natutuwa na mag-service sa inyo and I'm really very, very hopeful and very, very optimistic na with our cooperation and synergy ay magagawa namin ang maibigay namin sa Davao ang pinakamagandang serbisyong pulis na nasa capabilities namin. So, unang-una dyan, we are working very, very hard to ensure that when you call 911, you will have a policeman responding to you in less than 3 minutes. All right. With that, General Torre, good luck, congratulations, at ingat po. God bless. At bukas po ang himpilang ito at ang palatuntunan ito for update sa mga lugar na nasasakupan mo, Jen. Thank you so much, sir. Congrats. Yes, sir. Maraming salamat din po. Alright, ingat. Yan po mga kabalitaktakan, si Brigadier General Nicolas Torre III, ang bagong talagang hepe o direktor ng Police Regional Office 11. Pasada Balita! Samantala, tiniyak ng liderato ng Kamara na bibigyan ng prioridad ang pag-aproba sa 2025 National Budget sa ikatlot huling regular session ng Kongreso. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mahalagang matalakay ang nasabing budget bago at pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatanda ang 6.2 trillion pesos ang na national budget ang nakatakdang ipropose o ipanukala ng Administrasyong Marcos. Pasada Balita!
Hindi pa rin sapat ang mga nararanasang pag-ulan upang mapunan ang kakulangan ng tubig sa mga dam. Ito ayon mismo kay Task Force Spokesman at PCO Assistant Secretary Joey Villarama, kasabay ng pagsasabing naitatala pa rin ang danger o extreme heat level sa iba't ibang lugar sa kabila ng mga pag-ulan at pagdaan ng bagyong Aghon. Una nang sinabi ng Pag-asa na hindi pa magiging madalas ang mga pag-ulan kahit tapos na ang El Nino at nasa neutral phase pa ang panahon. Nagpapatuloy naman ang recovery efforts at rehabilitasyon ng pamahalaan lalo na sa mga natuyong lupain o lupang sakahan at palaisdahan dahil naman sa nagdaang panahon ng tagtuyot. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. At isa pang alam nyo ba na ang pagtaya ng loto pwede na rin online. Narito ang special report. Kasabay ng modernong panahon, hindi rin magpapahuli ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO dahil ngayon, pwede ka nang tumaya ng kanilang mga laro online sa pamamagitan ng e-Lotto. Ayon kay Frederick Imson, Market Specialist 4 ng Product and Standard Development Department ng ahensya. Ito ay isang paraan ng PCSO na mapalawak pa ang naabot ng kanilang serbisyo lalo na sa mga nais tumaya sa loto. Ang e-Lotto po is, ang status po niya ngayon is experimental platform ni PCSO, no? This is the way kung paano po namin ma-reach yung mga ating mga players na hindi ko nagpupunta doon sa mga traditional lotto outlets na nakikita ko natin sa mga mga kalsada, buildings yan, kung saan natin nakikita, di ba? So with e-Lotto, you can buy your combinations online. So, convenience ang dala nitong e-Lotto para sa PCSO. And plus the fact that marami rin naman mga prospective players ang pwede natin matap with the e-Lotto dahil nga po hindi naman lahat naglalaro dun sa ating mga outlets. So, kung ikaw, lalo na yung mga millennials, no? Very tech savvy yung ating millennials. So, this is a way of trying to tap into the millennial market. Samantala, makikita naman o makakapaglaro ng e-Lotto sa website ng ahensya sa pcso.gov.ph. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Uy, oras oh! 13 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Sa iba pang tampok ng balita, makinig kayo mga nagyoyosi. Payo po ng Department of Health na maiging subukan ang 4-7-8 breathing technique sa halip na paninigarilyo upang mabawasan ang stress na nararamdaman. Ayon sa DOH, ang nasabing technique sa paghinga ng 4 na segundo, pagpigil ng hininga ng 7 segundo at pag-exhale ng 8 segundo. Hiningal ako dun Paliwanag ng DOH, napatunayan sa ilang mga pag-aaral na epektibo ito sa pagkalma ng katawan sa pamamagitan ng pag-activate ng parasympathetic nervous system. Binigyan din pa ng DOH na hindi sagot ang paninigarilyo upang mapawi ang pagkapagod at stress at mas malusog na paraan ang 4-7-8 technique bilang coping mechanism para sa stress at fatigue. Pasada Balita. Patuloy sa pagbaba ang bilang ng mga Pilipinong may interes sa panonood o pakikinig ng balita. Batay sa digital report ng isang news agency, 46% lamang ng mga Pilipino ang nagsasabing extremely interested sila sa mga balita. Mas mababa sa 52% na naiulat noong nakaraang taon. Pasada Balita. Hoy, oras na para sa Sports Update.
updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Handa na daw si Kyrie Irving sa Game 5 ng NBA Finals ngayong umaga. Ang sabi niya, let's just call it what it is. When the fans are cheering Kyrie sucks, they feel like they have a psychological edge, and that's fair. Of course, if I'm not making shots or turning the ball over, that makes it even more of a pressing issue that they can stay on me. You have to show your respect here in Boston. I think that's what I struggled with initially, was figuring out how to be a great player while winning championships and also leading a team and selflessly joining the Celtics organization. Maganda yung laro ni Irving sa dalawang laro sa Dallas na may averages na 28 points sa 50% shooting, kaso hirap na hirap siya sa Boston. 14 points sa 35.1% shooting percentage. Sinabi naman ni Jason Tatum na masyado nakafocus ang Boston sa sweep noong Game 4 na nakalimutan nila maglaro lamang ng Celtics basketball. Kaya ngayong sabi, tatapusin na daw nila ang serye sa Game number 5. Samantala, sinabi ni Kristaps Porzingis na gagawin niya lahat ng kanyang makakaya para makalaro ngayong araw. Hindi siya nakalaro sa Games 3 at 4 dahil sa isang pinsala sa kanyang kaliwang binti. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Umabot sa mahigit 600 bilyong piso na halaga ng mga proyekto ang naitala ng Board of Investment sa unang 5 buwan ng taon. Ayon sa BOI, tumaas ng 14% ang investment approvals mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, mula sa mahigit 500 bilyong pisong investment na naitala sa kaparehong panahon noong 2023. Sinabi ng BOI na bunsod ito ng investment leads na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang presidential visit simula noong 2022, kabilang ang pagsisikap ng investment promotion agencies. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umabot na sa 19 katao ang iniulat na namatay habang 17 iba pa ang nawawala sa ginanap na Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Ayon sa mga otoridad, 14 na Jordanian ang namatay dahil sa sunstroke o matinding init. Kaugnay nito, inanunsyo naman ng pinuno ng Iranian Red Crescent na 5 Iranian ang namatay sa Mecca at Medina sa panahon ng Hajj. Wala pang pahayag ang Saudi Arabia sa nasabing insidente, habang nabatid na isa ang Hajj sa pinakamalaking pagtitipon sa reliyon ng Islam sa buong mundo. Pasada Balita. At sumainyo ang 90 edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan na po ang susunod na palatuntunang karambola. Ngayon ba yung birthday niyan? Happy birthday, Engineer Jerry Smakilan, Transmitter Supervisor sa Obando, Bulacan, at kay Mike Maligat, DWIC Tech Sanaga. Happy birthday! Oras, alas 8 na po ng umaga. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.